Isang magandang araw muli mga kataktika, at ngayong araw na ito ang pag-uusapan natin ay attitude or saloobin. Ano nga ba ang attitude or saloobin? Attitude refers to a complex mental state involving beliefs, feelings, values, and behavioral tendency toward a person, object, idea, or situation. Ang saloobin ay tumutukoy sa isang komplikadong kaisipan at kalagayan na naglalaman ng mga paniniwala, damdamin, halaga, mga pag-uugali, at nakakagawian tungo sa isang tao, bagay, idea, o situation. It encompasses a person's evaluations, judgment, and predisposition that influence how they perceive and interact with the world around them. Kinakatawan nito ang mga pagsusuri, paghuhusga, at mga kagustuhan ng isang tao na nagtatakda kung paano nila titignan at nilalapitan ang mundo sa paligid nila. Attitude can be positive, negative, or neutral, and they are often shaped by various factors such as upbringings, culture, experiences, and social influences. Ang mga saloobin ay maaaring positibo, negatibo, o neutral lamang at kadalasang nabubuo ng iba't ibang mga salik tulad ng kinalakihan o nakasanayan, kultura, mga karanasan at mga impluwensyang panlipunan. They play a significant role in shaping individuals' behavior, decision-making process, and interactions with others. Sila ay gumaganap ng malaking papel sa pagbuo ng mga pag-uugali ng mga individual, proseso ng pagdedesisyon at pakikisalamuha sa iba. Attitudes can be explicit, meaning they are consciously held and expressed, or implicit, meaning they are unconscious and may influence behavior without awareness. Ang mga saloobin ay maaaring tahasan at nangangahulugan ng malayang pananatili na ipinapahayag o pinapahiwatig ng mga nangangahulugan na hindi malayang impluwensya sa pag-uugali na maaaring makaapekto ng hindi namamalayan. Additionally, attitude can be relatively stable over time, but they can also change in response to new information, experiences, or social influences. Bukod dito, maaaring magbago ang mga saloobin sa paglipas ng panahon bilang tugon sa bagong impormasyon, karanasan o impluwensya ng lipunan. And here are the three main ways that attitude can affect daily living. Tatlong pangunahing paraan kung paano ang mga saloobin ay maaaring nakakaapekto o nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Una, behavioral decision making. Attitude influences how individuals behave and decisions they make in various situations. Asal at pagdedesisyon. Ang mga saloobin ay nakakaapekto sa paraan kung paano kumilos ang mga individual at sa mga desisyon sa kanilang ginagawa sa iba't ibang sitwasyon. Positive attitude often lead to a proactive behaviors and healthier choices, while negative attitude may result in avoidance or unhealthy decision. Ang positibong mga saloobin ay madalas na humahantong sa aktibong pagkilos at mas makabuluhang mga desisyon. Samantala, ang mga negatibong mga saloobin ay maaring magresulta sa pag-iwas o hindi maayos na mga desisyon. Interpersonal relationship attitude impact on how individuals interact with others and form relationship. Pakikisalamuha sa iba. Ang mga saloobin ay nakakaapekto sa paraan kung paano makikisalamuha ang mga individual sa iba at magbuo ng mga ugnayan.
Shared attitude can foster connection and friendships, while conflicting attitudes may lead to tension and conflicts in relationship. Ang pagkakapareho ng mga saloobin ay maaaring magtulak ng koneksyon at pagkakaibigan, habang ang mga salungat ng mga saloobin ay maaaring magdulot ng tensyon at gulo sa mga ugnayan. Emotional well-being and productivity attitudes can influence emotional well-being and productivity. Ang emosyonal na kalagayan at maunlad na kapakinabangan, ang mga saloobin ay maaari makaapekto sa dinaramdam na kalagayan at kapakinabangan sa kaunlaran. Positive attitude generally correlate with greater resilience, optimism, and productivity, while negative attitudes may contribute to stress, anxiety, and reduced performance. Karaniwang nauugnay ang mga positibong saloobin sa mas matibay na pagtitiis, positibong pananaw, at kaunlaran, kapakinabangan, habang ang mga negatibong saloobin ay maaaring makadagdag sa alalahanin, pag-aalala, at mabawasan ang pagganap o paggawa ng tama at matuwid. In essence, attitudes shape behavior, relationship, emotional well-being, and productivity, ultimately influencing the quality of daily living. Sa kalahatan o sa pagkabuod, ang mga saloobin ay bumubuo ng asal, mga ugnayan, emosyonal na kalagayan at kapakinabangan, kaunlaran na sa huli ay nakakaapekto sa kalidad ng pang-araw-araw na pamumuhay. And here are the three main categories that attitude can significantly influence the success of the company. Tatlong pangunahing kategorya na may malaking impluwensya ng saloobin sa tagumpay ng isang kumpanya. Number 1, employee engagement and workplace culture. Positive attitude among employees foster high morale, engagement, and healthy workplace culture. Ang pakikilahok ng mga empleyado at kultura sa trabaho. Ang una, ang positibong mga saloobin ng mga empleyado ay nagbibigay daan sa mataas na moral, pakikilahok at isang malusog na kultura sa trabaho. When employees feel motivated, valued, and aligned with the company's goals, they are more likely to contribute positively, collaborate effectively, and remain committed to the organization. Kapag ang mga empleyado ay nagiging ganado at masigla, pinapahalagahan at nakikisabay sa mga layunin ng kumpanya, mas malamang na magiging positibo ang kanilang ambag, epektibong makikipagtulungan at mananatiling tapat sa trabaho at sa organisasyon. Number 2, customer satisfaction and loyalty. Employee attitude directly impact customer interaction and service quality. Kasiyahan ng mga customer at pagiging tapat. Ang mga saloobin ng empleyado ay direkta ring nakakaapekto sa mga interaksyon sa customer at sa kalidad ng kanilang serbisyo. Positive attitude lead to excellent customer service, effective problem solving, and strong customer relationship. Ang positibong mga saloobin ay nagriresulta sa napakagandang serbisyong pang-customer, epektibong paglutas ng problema at matatag na ugnayan ng customer at ng kumpanya. Satisfied customers are more likely to return and recommend the company to others, contributing to a long-term success and growth. Ang mga nasisiyahang customer ay mas malamang na bumalik at magrekomenda sa kumpanya ng kanilang mga kilala, kaibigan o kamag-anak na
nagbibigay sa pangmatagalang tagumpay at paglago sa kumpanya. Adaptability, innovation, and leadership. Ito yung number 3. Attitude shape a company's ability to adapt, innovate, and lead effectively. Ang kakayahang makiangkop at makibagay sa pagbabago at pamumuno. Ang mga saloobin ay humuhubog sa kakayahan ng isang kumpanya na magbagong ayos, magbagong anyo, magpaunlad at mamuno ng epektibo. Positive attitude towards change and continuous improvement drive innovation, encourage adaptability to market trends, and inspire confidence in leadership. Ang positibong mga saloobin patungo sa pagbabago at patuloy na pagpapabuti ay nagtutulak o nag-uudyok sa mabuting pagbabago, nagpapalakas ng kakayahan sa pag-alinsunod sa mga uso sa merkado at mga magpapakilos sa kumpanya sa pamumuno. Effective leaders set the tone for the organization, fostering a culture of positivity, resilience, and forward thinking. Ang epektibong mga pinuno ay nagtatakda ng tono para sa organisasyon, nagpapatibay ng kultura ng pagiging positibo, pagiging matatag at palaging nag-iisip ng magaganda at mga positibong bagay para sa hinaharap. In essence, fostering positive attitude among employees, prioritizing customer satisfaction, and promoting adaptability and innovation are critical component of company success. Sa pangkalahatan, ang pagpapalaganap ng positibong masaloobin sa mga empleyado, pagbibigay ng prioridad sa kasiyahan ng customer at pagtataguyod ng pag-alinsunod at progresibong pagbabago ay mahalagang bahagi ng tagumpay ng isang kumpanya. Factors contribute to a positive workplace environment, strong customer relationship, and the ability to thrive in a competitive market. Ang mga bagay na ito ay naglulunsad ng isang positibong kapaligiran sa trabaho, malakas na ugnayan sa customer at kakayahan na umunlad sa isang kompetitibong merkado. Attitude is a powerful force that can empower success in all aspects of life by influencing thoughts, behaviors, and outcomes. Ang saloobin ay isang makapangyarihang puwersa na makakapagpalakas ng tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga saloobin, asal at magagandang mga resulta.